sa Ang TV dahil sa kanyang malamig na tinig and wholesome and bubbly personality. Siya na ngayon ay isang icon of the young generation, hindi lang dahil sa kanyang kakaibang estilo, kundi dahil sa kanyang mabuti at responsableng pagkatao. Pruweba nito ang pagpasok niya sa negosyo dahil ang Jolina's Fashion Gallery ang kanyang business on the side. Halina, puntahan na natin si Jolin. Hi, Jolin! Hi. Hi! Thank you for having us here. Nako, kahit kailan nyo gustong bumalik dito, welcome kayo. Kailan ba ito tinayo? Ito, siguro mga 1998. Ganun siya katagal na naitayo. Paano mo naisip na magkaroon ng fashion gallery in the first place? Kasi nag-start kasi to, mahilig talaga ako sa mga accessories. Yes. Mahilig akong magsuot. Tapos, naisip ko isang beses nun, isang gabi nun, may ginagawa akong kwintas. Sige nga, katulad ditong mga to. Ito, dito sa, yung kwintas dito. Pero ito mga sobrang bago na kasing mga idea to eh. Kumbaga halo-halo ng mga idea to ng ate ko sa akin, ng mga tao dito. Pero dati yung simpleng-simpleng parang beads lang, na lahat beads lang. Ako ginagawa ko sa bahay. Tapos, Ano yung hobby mo talaga? gusto ko lang, oo. Mahilig lang talaga akong gumawa. Tapos, hanggang sa naisip na ng mami at daddy ko na magkaroon kami ng family business. Oo. Na konektado rin sa showbiz. Yes. Ganito siya. So, yun na iniisip namin, boutique. Ikaw lang ang may kaisa-isang butik na may kamukha mo na manikin. Talagang idea namin yung idea namin na kailangan magkamukha. Tsaka talagang kinuha siya sa molde ng mukha ko. Paano yun? Anong ginawa? Sinukatan yung mukha kong ganun. Natatandaan ko nung time na sinusukat sa akin to. Medyo may sipon ako nun. Takot ako sa yung parang nakatakip na ganun sa mukha. Parang di ako nakakahinga. Pero kailangan talagang gawin. So, may sipon pa ako nun. Putas lang dito lang. Oo. Basta, puti na... puti, tapos, yung ginagawa talagang pang matigin. Oo. Ang galing kasi ikaw lang talaga ang merong kaisa-isang manikin. Pero yung yung face lang po, yung height po, hindi ko po height. Parang mataas siya. Mas matangkad po siya, tsaka mas mapayat po siya. Paano ka ba pumasok sa show business? Has it always been your dream to be in showbiz? Ako, siguro, ang talagang gusto ko lang ng bata, gusto ko lang yumaman. Wow. Gusto ko lang, gusto ko marami akong sweldo, marami akong pera, tapos, lilibre ko yung kapatid ko, lilibre ko yung mami daddy ko. Yun yung lagi ko lang iniisip dati. Tapos, siguro, mahilig na rin akong mag-entertain ng mga tao. Yung mga kanta-kanta, ganyan. Mahilig ka sumali ng contest, sabi ni Daddy Chis. Mahilig ako, pero sa totoo lang, kung alam niyo lang po, mahihain ako. No kidding. Hindi, mahihain Sa talaga totoo ba ako. hanggang ngayon? Ngayon, meron pa rin mga times na parang nahihiya-hiya pa rin ako, ganun. Pero, Paano mo na ilalabas yung extroverted personality? kaya ang daldal ko. Parang walang dead air at Oo. makita na nahihiya ako. Dada ako ng dada. Ayun pala yun. Yun. Tapos hanggang sa, yung pagpasok ko ng show business, hindi naman yun pinlano eh. Bali, nag-try lang kami, dahil yung office mate ng mami ko. Sabi niya, try natin na na mag-audition sa 14K. Saan? 14K, yes. Right, Kebebs 14K. So, from Makati, sinundo pa ako ng daddy ko sa Quezon City. Try lang namin, try lang. Wala nga akong dala, wala akong biodata, wala akong mindset. So, kami na mami ko, punta kami dun sa may Sanfor Plaza. Okay. Malapit sa Plaza Fair. Tapos syempre, natanggap ka. Natanggap out of ilang thousands ng mga bata, yun. How old were you then? 11. 11 years old. Tapos, after this, diretso ka naman sa Ang TV. Nag-audition ka rin doon? Tuloy-tuloy na yun. Kasi nung nag-audition din ako, pero yun naman din, na lang din, kumbaga nakita kami sa ABS, no? Nag-guest kami sa Ryan Musikahan. Dahil kumbaga mga last guesting na kasi may mga iba sa amin, lumalaki na kami. Nung time na may tumatangkad ako no? So, ilang inch? nung mga ilang inch. Centimeters. Tapos, nakita ako ni Mr. M doon, naglalaro, ganun. Sabi niya, papuntahin niyo yung batang yun, ganun. So, napunta naman ako, hindi ko naman. Imagine mo, naglalaro ka lang, nakita ka? Kasi tuloy-tuloy na ang mga nangyari sa buhay ko. At ang dami-dami na talagang nangyari. Kasama rin dito sa Jolina's Fashion Gallery, yung ilan sa mga records mo, mga CDs, Yes, no? Binibenta rin dito. And kung mapapansin niyo po, yung buong, sige, unahin muna natin itong sige. album. Itong album, nandito, hindi naman lahat, pero yung mga naging album ko, kasi meron pa ako mga naging album Ilan na ba lahat-lahat yan, John? Madami na eh. Kasi, ang hirap na bilangin. bago ako itong record na to, meron pa ako isang record na ginawa dati sa ibang recording company. Tapos, hindi ko alam kung nagagawa pa sila ng ganun ngayon. Kaubusan na. Correct. Pero, ito yung unang-una kong solo talaga na talagang sumobrang nag-quadruple
Ano ba dyan yung hit mo? Quad Back Queen, ha? Dito? Oo. Yung kinakanta ng ng Julina Dal. Ayan o, si Yung Laging Tapat. Sige nga, o. Ako yung Dal, kasi meron dyan yung pinipindot Hirap, na lang. akyatin, hindi ko rin Oo nga, abutin. hindi natin Okay. abutin. Tapos pag pinindot siya sa dibdib, bigla siya kanta ng, di magsasawa. At boses ko din nandun. Ay, boses Di mo. magbabago. Paano naman napasok ikaw sa pagiging doll? Ito naman, noon gusto na talaga namin magkaroon ng dal. Gusto mo Nandun pa magka-doll? ako kumbaga, ang TV pa lang ako noon. Parang gusto kong magkaroon ng dal na kamukha ko. Oo. Tapos hindi pa namin agad Paano naman yun? nagawa to. Siguro, Oo. mga 1 year and a half yan. Yung, Bago na molde yung... bago na tuloy na may ilabas na ganyan. Kasi, Oo. ang hirap kumuha ng molde. Dahil pinicture lang ako ni daddy na lahat ng sides. Tapos, yung mukha, pinagawa pa sa China. So, lahat ng mga ulo na pinapadala nila, kinoconsider yung kulay, yung Yung ulo galing sa China, yung katawan. Dito, sa China rin ginawa. China rin, Oo, okay. So, yun. So, finally, nung ma-decide na, ayun na. Tapos, ang pinag-decide naman, yung mga damit, na kung ano yung mga talaga sinuot ko, ginaya dun sa doll. Ano pinakamabentang doll? Ano bang klaseng dolls meron? Actually, itong pinaka-classic yung first, at saka yung singing. Singing, syempre gusto nila makita ka. Gusto nila yun, oo. Tapos yung yan, itong series na to, wala na to eh. Ay, face out na yan? Oo, last na yan talaga. So, collectible talaga yan. Oo. Oo talaga. And yung mga meron yan, parang hindi naman sa pag-aano, pero wala na, hindi na maglalabas ng ganito. Correct. Kung maglalabas ng ganyan, siguro hindi na, kumbaga isiping mabuti kung talagang kailangan pa ba maglabas. Kasi ito na yung pinaka-kumbaga, syempre kung consider mo rin yung panahon ngayon, di ba? Hindi na lang palaging, hindi, maglabas tayo ng ano, kasi ito medyo mahal siya ng konti. So ito yung, naglabas kami ng medyo mura ng konti. Pero, hindi ko Bakit? alam. Gano'ng kamura at gano'ng kamahal ba yun? Ito kasi parang nagre-range ng, para sa akin mahal yun mga 350. Okay, 350. Tapos ito, 100 pesos. Oo. 100 to, sale na yun. Oo. Pero yun. Paano kayo pumasok sa ganitong negosyo? Malaki ba yung kapital na pinundar nyo? Sa totoo lang, pag sa mga kapital, yung mami ko talaga ang ano. Ako yung nandun sa creative side. Oo. Yung, kung makikita nyo, yung buong boutique, puro pictures. Oo. Tapos, eto, lahat ng award nandito. Kumbaga, eto, Ito talaga, Julina Awards Gallery naman kumbaga pag ito nawala, magwawala ako. Dahil feeling, wala siyang duplicate sa bahay or ano. Ay, as in, ito na talaga Ito na yun. talaga to. Just Naku, alagaan natin ang fashion gallery. Andito sa lahat. So, ang ginawa naming style dito sa fashion gallery, parang gallery. Habang namimili-mili ka ng mga accessories, and nag-exhibit ka na rin. Dahil nandiyan yung mga naging covers ko ng magazine, ito yung mga naging award ko sa records, tapos ito yung naging award ko sa mga iba-iba pa mga part ng mga pinagkagagawa ko sa... Ikaw kasi talaga ini-emulate ka ng mga kabataan dahil you have maintained your wholesome image despite the many years in showbiz. How do you manage to do that? Siguro lang, I'm just being myself. What you see is what you get. Kumbaga, hindi ko ginawa na hindi ko masyadong pinipilit maging wholesome. Talagang ginagawa ko lang kung ano yung komportable po ako. Katulad ng, yung mga kissing scenes. Siguro kung napansin niyo po sa movies, hanggang ngayon wala pa akong kissing scene. Dahil siguro parang hindi na ako komportable. Siguro pinaka naging kissing scene ko na smack yung aking chorba, yung aking boyfriend. Dahil yun yung komportable ako. Diba? Pero sa mga movies, wala pa. And meron talaga akong feeling na pwedeng bumenta yung movie nang hindi kayo... Hindi kailangan dumaan sa pero hindi ako